na nabuhay sa mundo, di alam patutunguhan sa buhay na ito. Magulong pamumuhay ang nakasanayan ko, para bang magandang umagay di nasisikat sa'yo. Ngunit nang si Jesus ay makilala, ang buhay ko'y may patutunguhan na. Hiwaga ng pag-ibig niya'y aking nadama, kasalanan ko'y napatawad na, bunga ng pag-ibig niya. Hindi ko maintindihan pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ko ngayon'y umawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, sa tulad ko. Mula nang si Kristo sa puso ko'y naghari na, bawat sikat ng umaga hatidan ng saya. Kaya kaibigan, kay Jesus lumapit ka, magulong mong pamumuhay, tiyak na babaguhin niya. Pangako niya, ika'y pagpapalain, kung sa puso mo siya'y papasukin. Kabutihan niya'y aking nadama, ang puso ko'y namamangha sa pag-ibig niyang nalang. Di ko maintindihan ang pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ako ngayon'y umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, sa tulad ko. Maintindihan ang pag-ibig mong laan, sa tulad kong basura lang sa banal mong harapan. Tunay na kay buti mo, Panginoon, di ka nagbabago. Dulot ng pag-ibig mo, ako ngayon'y umaawit sa'yo. Jesus, kay buti mo, tunay na kay buti mo. Oh, Jesus, kay buti mo, sa puso ko. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. At sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay sa ating programa,
sa New Life United Pentecostal Church, the whole gospel to the whole world. Siguro yung iba nagtatanong, Pastor, bakit the whole gospel to the whole world? No? Meron akong na-encounter sa Bible study. Tinanong nila ako, Pastor, ano ang kaibahan ng the whole gospel to the whole world doon sa whole gospel? Kasi ang United Pentecostal Church po, ito po ay the whole gospel. Ano? Sabi ko, ganito lang po kasimple yan. Ano? Pag sinabing full, halimbawa yung baso, lagyan mo ng tubig, punuin mo, ang tawag niyan ay full. Yeah, puno. Kaya na naman anya yung whole, the whole gospel. Ang whole kako, yung baso, ipasok mo sa tubig, sa pitchil na puno ng tubig. Loob at labas ay puno kako. So yun ang whole, the whole gospel to the whole world. Amen. So yan po ang natin, the whole gospel to the whole world. Ito po yung buong ebanghelyo, na ipinangangaral natin, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo na sinabi po sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Yan po yung message na pinapaabot. So, tayo po ay mananalangin muna sa pagpapasimula at meron tayong isang tanong na sasagutan. Kanina po nakita ko yung tanong niya, at gusto kong bigyan natin ng kasagutan. Hindi ko nakita kagabi, kanina ko lang po, bago ako pumunta rito, nakita ko po yung kanyang tanong. So, pero bago yan ay manalangin muna po tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po muli dakilang Diyos sa mga oras na ito. Salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo na muli po kaming makapag-aral ng iyo pong mga banal na salita. Iniling namin, O Diyos, ang iyong panguna. I-bless niyo po ang pag-aaral na aming gagawin at ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kaalaman at karunungan sa iyong mga salita. Purihin ka, dakilang Ama, marami pong salamat. Pagpalain mo ang bawat nakikinig at makikinig, manonood sa programang ito, Panginoon, ang pagtuturo at pangangaral ng iyong mga salita. Purihin ka, dakilang Ama, marami pong salamat. To God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So maraming salamat po sa ating Panginoon. Unahin na muna nating sagutan yung tanong na actually hindi naman ito tanong comment. Kaya lang doon sa comment niya parang mayroong tanong na rin. Ang nag-send po sa atin sa comment section natin ay ito po si Matsushita Tecumseh Coppel. Yan, hindi ko po siya kilala, hindi ko gaanong kilala kung sino siya, pero nag-comment po doon. Salamat sa comment. Actually, itong comment na ito ay magandang point of discussion ito. Magandang point of discussion po. Kasi ang sabi niya po ay dito, sinabi ni Jesus, ako ay isinugo ng aking Ama. Ngayon, sino ang nagsugo at sino ang isinugo? Yan, magandang tanong ito. Sino ang nagsugo? Kasi si Kristo nga naman po ay sinugo ng Ama. So, sino ang nagsugo at sino ang isinugo? Sinungaling ba ang Diyos Ama o si Jesus ay nagsinungaling? So, ang unang sagot natin dyan mga kapatid ay wala pong nagsisinungaling dyan na Diyos. Yung Diyos Ama hindi po nagsinungaling. Si Kristo hindi po nagsisinungaling yan. Ngayon, linawin natin at siguro para maintindihan ng ating mga kababayan na nakikinig, amen, ng
nung nag-message sa atin, si Matsushita Tecumseh Coppel, kung sino yung sinugo at sino yung nagsugo. No? So, linawin natin yan. Maganda para maano natin yan, no? Ma-reconcile natin. No? Para maganda po mga kapatid. Amen? Okay. So, ayan. Merong mga, batiin na muna natin yung mga nakikinig ngayon. Si Brother Balong, nandyan po, gandang gabi po, Pastor, at sa lahat ng nakikinig. God bless po. Good evening po, Pastor. God bless you po, Sister Ann. Jaman Nolasco, God bless po, Pastor. So, meron tayong mga, dito, sa mga viewers natin, mga, ilan na ba itong nanonood sa atin? Mga 10 na yata itong nanonood sa atin. Maraming salamat po sa panonood ninyo, at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo may mga katanungan, ay pwede po kayong magtatanong. At yan naman po ay sasagutan natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So, pakita ko muli yung mga kapatid para magkaroon tayo ng kaunting discussion muna dito sa comment na ito. Sinabi ni Jesus, ako ay isinugo ng aking Ama. Ngayon, sino ang nagsugo at sino ang isinugo? Sinungaling ba ang Diyos Ama o si Jesus ay nagsinungaling? Yan. So, ulitin ko po, wala pong nagsisinungaling na Diyos. Siguro, hindi lang nauunawaan ang turo ng Biblia tungkol sa pagka-Diyos, kaya ganyan, ang kanyang ang kanyang comment. Yan na nga po ang dahilan bakit tinuturo natin yung basic na katuruan ng Biblia sa pagka-Diyos, para itong ganitong mga tanong ay madali po natin itong nasasagutan, Madali po itong maunawaan, mga kapatid, kapag alam mo yung basic teaching ng Bible, pero ganun pa man, para masatisfied naman yung ating listener at viewer, mga kapatid, sagutin natin, sino yung nagsugo at sino ang sinugo, Iba ba yung nagsugo doon sa isinugo? So, ayan po ay sasagutan natin. Tingnan muna natin ang ilang talata na nagbabanggit tungkol sa pagkakasugo ng Ama sa ating Panginoong Kristo. The Son sent from the Father. John chapter 3 verse 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Chapter 5 verse 30, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili, humahatol ako ayon sa aking naririnig, at ang paghatol ko'y matuwid, sapagkat hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. So yan po ay ilan lang sa mga talata na nagpapakitang ang anak po, si Jesus Christ bilang anak, ay sinugo po ng Ama. Totoo po yan. Maraming talata yan. Maraming talata nagsasabi na si Kristo po ay sinugo. Pero ito bang mga talatang ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay nagpapakita na mayroong dalawang Diyos? Kasi mayroong amang nagsugo, mayroong anak na sinugo. Ngayon, kung gagawin nating ibang Diyos yung Ama at ibang Diyos yung anak, di magkakaroon tayo ng dalawang Diyos. So yung bang talata na yan at yung pananalita na si Jesus ay sinugo ng Ama, yan ba'y nagpapakita sa atin na may dalawang Diyos? Sagot po natin ay hindi. Bakit? Marami pong talata sa Biblia ang nagpapakita na ang Diyos mismo ay nagkatawang tao. Tingnan natin muli ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 3 verse 16. Walang alinlangan na dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, pinaniwalaan sa sanglibutan at iniakyat
sa kaluwalhatian. So dito po maliwanag, 1 Timothy 3:16, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan. So kung ang Diyos ay iisa, gaya ng ating naituro nakaraan, maliwanag, iisa po ang tunay na Diyos, at ang Diyos ay nagkatawang tao. So hindi po dalawa ang Diyos, no? Yung iisang Diyos, nagkatawang tao. At naipaliwanag ko po yan, nung ang Diyos po ay nagkatawang tao, tinawag po siyang anak ng Diyos. Tinawag din po siyang anak ng tao. Pero hindi siya tinawag na Diyos anak. Kasi kapag iba yung Diyos anak sa Diyos ama, di dalawa ng maliwanag. Dalawa ng maliwanag ang Diyos natin yan. At yan po ay contradiction na sa nakasulat sa Biblia. Okay, tingnan pa natin ang isa pang talata, nagpapakita na ang Diyos ay nagkatawang tao. John chapter 1 verse 1 at verse 14. Ano ang sabi ng Bible? Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sa verse 14, at nagkatawang tao ang berbo. Kung ang berbo ay Diyos, maliwanag po, nagkatawang tao ang Diyos. At tumahan sa gitna natin, yung salita lang na yan, tumahan sa gitna natin. Parihong-pariho sa kahulugan nung sinasabi ng Bibliang kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan. So maliwanag po na bagamat mayroong sinasabi ang Biblia na si Kristo po ay sinugo ng Diyos, hindi po ito nagbibigay ng idea sa atin, o hindi po ito nagpapatunay na mayroon ng dalawang Diyos. Kasi ang daming talata sa Biblia na kukontrahin kung maniniwala tayo na may dalawang Diyos, hindi po yan sasang-ayunan ng Biblia, So maliwanag po yung mga talatang nagsasabi na sinugo yung anak, sinugo ng ama, hindi po yun nagpapahayag o nagpapakita sa atin, nagbibigay pruweba na mayroong dalawang Diyos, sapagkat ang Biblia po nagtuturo, iisa lang ang tunay na Diyos. At ang tunay na Diyos, yung isang Diyos, ay nagkatawang tao. So yun po yung mga talatang ginamit. Marami yan, pero sapat na siguro yung tatlo na yun. Yung 1 Timothy 3:16, John chapter 1 verse 1, at John chapter 1 verse 14. Now, ganito po yun. Sa Biblia, tandaan lang natin na si Kristo ay sinugo, yung anak ay sinugo hindi bilang Diyos, kundi bilang tao. Hindi siya sinugo bilang Diyos, kundi bilang tao. Yan siguro ang dapat nating maintindihan. Kasi kung mayroong mag-ama na Diyos doon, isang Diyos Ama at isang Diyos Anak, dapat sana ang sinabi ng Biblia, sinugo ng Diyos Ama ang Diyos Anak. Hindi. Ano ang sabi ng Galatia chapter 4 verse 4? Tingnan natin. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So yung anak po ay sinugo bilang anak, bilang tao. Bakit bilang tao? Kasi ipinanganak siya ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan ang pagkakamali ng ibang nagtuturo. Sinasabi nila si Kristo Diyos anak. Si Maria ay ina ng Diyos. Di naging Diyos na si Maria. Hindi po. Ang pagiging anak ni Kristo, ay may koneksyon ito sa kanyang pagkatao. Sa Biblia po, kapag ginamit yung salitang anak, lagi po itong tumutukoy sa kalagayan ni Kristo bilang tao, hindi bilang Diyos. Normally, ganyan po, na ganyan ang yan. Ganyan ang hindi mo pwedeng gamitin yung anak na hiwalay sa kanyang pagkatao. Paano pastor yung Galatia 1:8?
Tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay siyang sitro ng iyong kaharian. No? Thy throne, O God, is forever and ever. Thy scepter is the scepter of righteousness. Yun po, maliwanag doon, bagamat sinasabi na yung anak, si Jesus Christ, ay Diyos doon, pero maliwanag, konektado pa rin tungkol sa kanyang pagiging tao. No? Kasi ang binabanggit doon, yung tungkol sa kanyang pagkaanak. No? Anak ng Diyos. No? Now ngayon, ito tingnan natin, bakit ginamit ng Biblia yung salitang sinugo? Ano ang ibig sabihin? Kung ang pagkakasugo kay Kristo ng Ama hindi nagpapakita ng dalawang Diyos, ano ang ibig sabihin ng salitang sinugo in reference kay Jesus Christ? Doon po sa John chapter 3 verse 17 na binasa natin, makikita natin mga kapatid na ang salitang sinugo ay nagpapakita na ang Diyos po ay nag-appoint sa anak, kumbaga nagtalaga sa anak para sa isang espesyal na layunin. Tingnan po ninyo ang nakasulat sa John chapter 3 verse 17. Ganito po ang mababasa natin. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So yan ang purpose, bakit nagkaroon ng anak. Bakit ginamit yung salitang sinugo? Sabi nga po ng libro, mga kapatid, na nabasa natin, libro po yan ng isang kilalang writer sa United Pentecostal Church, at the same time siya po ang aming International General Superintendent. Sabi niya po sa kanyang libro ganito, God gave the Son a special task. God manifested Himself in flesh in order to achieve a special goal. Ano ang goal niya? Maligtas ang sanglibutan. Iligtas ang sanglibutan. Yan ang purpose, bakit naparito ang anak. Bakit nagkaroon ng salitang sinugo. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kapag ginamit yung salitang sinugo, pre-existed na yung anak. Magkasama na yung ama at yung anak doon sa langit. Hindi po ibig sabihin yan ganyan. Kasi kagaya ni Juan, si Juan sa John chapter 1 verse 6, mayroong isang taong naparito na ang kanyang pangalan ay Juan. Siya ay isang sugo mula sa Diyos. Ibig bang sabihin si Juan existed na rin doon? No? Dahil ginamit yung salitang sinugo. O ganun din si Kristo. Kung ginamit yung salitang sinugo, it doesn't mean na siya po ay pre-existed na. Magkasama na, kagaya ang doktrina kasi ng Trinity, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay co-equal, co-eternal, co-existent. Ibig sabihin, sabay-sabay silang umiral. Na ang question nga natin dyan, kung sabay sila, bakit mayroong Ama, bakit may Anak? Kung sabay, dapat parehas lang. No? Kasi kapag sinabing ama at anak, mayroong pagkakataon na yung anak nahuli. Tama ba? Pwede ba ikaw, anak ka, yung tatay mo, kasabay mo lang na lumitaw sa mundo? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. At walang ganyang turo ang Biblia, no? Wala tayong makikita sa Biblia na yung ama at yung anak parehong Diyos na magkasabay. Sabi ng Biblia, besides me, there is no God. Beside me, there is no Savior. O wala siyang, walang nauna o nahuli, sabi ng Diyos, walang mauuna sa akin o susunod man pagkatapos ko. Meaning, wala sa unahan ko, wala sa hulihan ko. Ako lang, sabi ng Diyos. So, tingnan natin, basahin natin. God gave the Son a special task. God manifested in the flesh in order to achieve a special goal. Now, sa Hebrew chapter 3 verse 1, si Jesus po ay tinawag na apostle of our profession. No? Apostle of our profession. Tingnan nga natin ang nakasulat sa Hebreo Kapitulo 3, talatang 1. Yan. Kaya nga mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol
at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. So si Jesus po, tinawag na apostol. Tinawag din siyang dakilang saserdote. Ano ang ibig sabihin ng apostol? Ang salita pong apostol sa Greek word, ito po ay nangangahulugan na isa na sinugo, one sent. So maliwanag po, sabi nga dito, briefly stated, the sending of the Son emphasizes the humanity of the Son and the specific purpose for which the Son was born. Kahapon o nung isang araw yata, itinuro ko sa inyo, ang dahilan bakit nagkatawang tao ang Diyos, di ba? Na nung siya'y nagkatawang tao, tinawag siyang anak ng Diyos. No? Tinawag siyang anak ng tao. Ngayon, ano ang ibig sabihin noon mga kapatid? Bakit siya nagkatawang tao? Ito yung purpose nga eh. Bakit siya nagkatawang tao? Number 1, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yan po ang sabi ng Hebreo 2:9. Ano pa? Wasakin ang may paghahari sa kasalanan, sa makatuwid bagay ang dyablo. Sa chapter 2 verse 14 ng Hebreo. At pangatlo, sabi ng Colossians chapter 2, para maibalik yung relasyon natin sa Diyos. So meron pong purpose, merong layunin bakit nagkaroon ng anak. Bakit ang Diyos nagkatawang tao at tinawag na anak. Nung siya'y nagkatawang tao, ang salitang ginamit ay sinugo. Hindi ibig sabihin na merong dalawa. Siguro naintindihan ninyo yung salitang sinugo. Ang ibig sabihin ng sinugo ay, ano yan? Special task, no? Espesyal na tungkulin na ginampanan ng Diyos nung siya po ay nagkatawang tao. Ano ang purpose? Upang iligtas ang sanglibutan. Ayan o, John 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So yan po ang purpose. No? Huwag kayong malito porque ginamit yung salitang sinugo, dalawa na ang Diyos. Hindi yun. O ngayon doon sa tanong, sino ang nagsugo at sino ang sinugo? Sagutin natin yung tanong na yan. Basta nilinaw ko lang muna, bakit ginamit ng Biblia ang salitang sinugo? Ang ibig sabihin ng sinugo ay isang espesyal na gampanin na ginampanan ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao. Tinawag na anak. Kaya, ang purpose niya is iligtas ang sanglibutan. Now, yung tanong natin mga kapatid, doon sa tanong, sino ang nagsugo at ang sinugo? Magkaiba ba yung nagsugo at ang sinugo? Tingnan niyo po ilalagay ko po sa screen ang nagsugo ba at ang sinugo magkaiba? Ang sagot po natin, yes, magkaiba sa gampanin. Subalit hindi sa pagkakakilanlan. Tama ba? Okay. Sa John 3:16, maliwanag po ang nagsugo yung Diyos, yung Ama. No? At sinugo ang bugtong na anak. Binigay ang bugtong na anak, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya. Dito naman yung gamit na salita, ibinigay. Sa maliwanag, merong nagsugo. Merong amang nagsugo. Doon sa mga talatang binasa natin, mga kapatid, sa John 3:17 at John 5:30, tingnan niyo po, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So, ang nagsugo po ang Diyos, ang sinugo ay ang anak. Dito sa John 5:30, si Kristo mismo nagsabi, kundi ang kalooban niya ang nagsugo sa akin. So, maliwanag po, mayroong nagsugo at ang nagsugo ay ang Ama. Ang sinugo ay ang anak. Ngayon, i-identify natin. Madali lang naman po yan mga kapatid. I-identify lang natin sino yung Ama. Maliwanag yan Ang nagsugo ang Ama. Yes. Sa kanyang pagka-Diyos, tinatawag siyang Ama. Pero sa kanyang
pagkatao, tinatawag siyang anak. Kaya nga, ang dali lang naman i-identify dyan eh. Sabi nga natin mga kapatid, kung alam mo yung basic teaching ng Bible tungkol sa Godhead, hindi ka malilito. Tingnan natin, sino ba yung ama? Sino naman yung anak? Yung amang nagsugo, sino? Tingnan po ninyo. Tinuro ko na to sa inyo dati pa, no? Isaiah 9:6, Revelation 21 verse 5 to 7, maliwanag po ang Ama si Jesus Christ. Basahin ko muli mga kapatid yung Revelation 21 verse 5 to 7. Revelation 21 verse 5 to 7. Ang nagsasalita po dito si Kristo. Ang identity niya dito, siya po si Alpha Omega, no? Verse 5, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Verse 7, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Sabi ni Alpha Omega, pag nagtagumpay ka, magiging Diyos mo siya. At, anong sabi niya? Ikaw naman ay magiging anak niya. Kung ang tawag sa iyo ni Alpha Omega, anak ka niya, o anong tawag mo sa kanya? Maliwanag po yan. Kaya itinuro ko na po yan sa inyo nakaraan kung sino po ang Ama. No? Ilan ba ang Diyos na Ama at sino ang Ama? Maliwanag po sa Isaiah 9:6 na si Jesus po ang Ama. Revelation 21 verse 5 to 7, ang Ama po si Jesus. O sino naman ang anak ay obvious na yan. Si Jesus Christ na po yan mga kapatid. So anong ibig mong sabihin, Pastor? Ganito po yan. Sa kanyang pagiging Diyos, no, si Jesus po ay tinatawag na Ama. Kasi ang Diyos ay tinatawag na Ama. So si Kristo po sa kanyang pagka-Diyos, tinatawag po siyang Ama. Alin ang Ama kay Jesus Christ? Ang kanyang pagiging Diyos. Okay? Ngayon naman, sino naman yung anak? Alin yung kanyang pagiging anak? Yung kanyang pagkatao. Nung si Kristo ay nagkatawang tao, tinawag siyang anak ng Diyos. Linawin ko po, hindi Diyos anak, kundi anak ng Diyos. Bakit? Dahil siya ay nagkatawang tao. Yan ang ibig sabihin na ang Diyos ay tinawag na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan ay nagkatawang tao. Yan ang ibig sabihin ng anak ng Diyos. No? Pag sinabing anak ng Diyos, Diyos na nagkatawang tao. Yan. Ang kaibahan lang nung salitang anak ng Diyos at anak ng tao ay ito. Yung anak ng tao, ito po ay tumutukoy sa kanyang purong pagkatao. Purong pagkatao. Pure humanity ni Jesus Christ. Dahil siya po ay anak ni Maria sa laman. No? Anak ni Maria sa laman. Sa kanila ang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Romans 9:5. Yun naman salitang anak ng Diyos, ito naman ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos na siya po ay ipinagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, yan ang ibig sabihin ng anak ng tao at anak ng Diyos. No? So baka malito kayo kasi sa Biblia, si Kristo po ay tinatawag na anak ng Diyos, and at the same time, tinatawag din po siyang anak ng tao. So wag po kayong malilito sa ganyang salita. No? Kapag sinabi nating anak ng Diyos, ito po ay nagbibigay diin sa kalikasang pagka-Diyos ni Jesus at yung katunayan ng kanyang tinatawag na virgin birth. Yung sinasabi ko sa inyo na si Maria nagbuntis dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi po nagbuntis si Maria dahil si Jose at si Maria ay nagsama. Hindi po. Kaya nagbuntis si Maria,
dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yung salitang anak ng Diyos, ito po ay nagbibigay diin sa kalikasang pagka-Diyos ni Kristo at yung katunayan ng kanyang kapanganakan sa pamamagitan ng virgin birth. Ano? So, yun po ang ibig sabihin niyan. Yun namang anak ng tao, ayan, yan po ay tumutukoy sa purong pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa Biblia po, wala pong terminong Diyos anak. Ayan po ang maliwanag. Kaya huwag kayong malito kung ginamit ng Biblia, sinugo ng ama ang anak. Ang ibig sabihin lang po yan, iyan po ay terminong ginamit para ipakita kung ano po ang purpose, bakit nagkatawang tao ang Panginoong Diyos. Now, tinawag na anak ng Diyos. Ang purpose ay iligtas ang tao sa kasalanan. Ano? Iligtas sa kapahamakan. So yan po yung sagot natin mga kapatid, ano? Yung iba naman nagtatanong, ibig mong sabihin, Pastor, sinugo ni Kristo ang kanyang sarili? Pwede ba yun? Pag hindi mo naintindihan yung basic teaching ng Bible, talagang ganun ang iisipin mo. Pero ganito yan, ano, linawin natin. Yung gawaing pagliligtas, trabaho ng Diyos yan, na hindi pwedeng iutos sa iba. Parang ganito yan. Kapag ang trabaho o ang gawain ay may connection sa kalikasan mo, hindi mo yan pwedeng iutos sa iba. Tama ba? Halimbawa, naglakad ka dahil ngayon ay lockdown, ano, bawat barangay. No, kami, hindi na kami makapasok sa pili. Bawal na. No? Mga pamangkin ko na malingki, hindi na pinapasok sa pili. Bawal na, lockdown na. O ngayon, halimbawa, galing ka doon sa malayong lugar. Naglakad ka dahil wala kang masakyan. Gusto mong makauwi sa bahay mo. Naglakad ka ng kung ilang kilometro. Ang init pa naman ng panahon ngayon, no? Mainit ang panahon. Naglakad ka ng ilang kilometro. Pagod na pagod ka, uhaw na uhaw ka. Ngayon, pagdating mo doon sa bahay ninyo, nakakita ka ngayon ng isang pitsil ng tubig na malamig. Yan. Dahil uhaw na uhaw ka na, pwede mo bang sabihin doon sa kasama mo sa bahay mo, halimbawa anak mo, sasabihin mo sa anak mo, anak, uhaw na uhaw ako. Naglakad ako ng ilang kilometro. Pagod na pagod ako, uhaw na uhaw ako. Pwede bang iinom mo ako ng tubig para mawala yung pagkauhaw ko? Pwede mo bang iutos yan sa iba? Palagay ko hindi. O sinong uutusan mo? Alangan namang iba. Utusan mo na sarili mo. Kasi yan ay konektado sa kalikasan mo. O, halimbawa, excuse me sa salita, ihing-ihi ka na. O, di ba? Yung Bicol to Manila, 8 hanggang 10 oras ang biyahe. No? Maraming pasahero dyan, ihing-ihi talaga eh. Maiihi ka, pipigilan mo. O ngayon, pag halimbawa galing Naga, yung bus talagang mabilis yung takbo hanggang Quezon Province. Ang haba na niyan, ihing-ihi ka na, pero yung bus talagang ang bilis ng takbo. Hindi ka makapigil, ano? Hindi mo mapahinto. O ngayon, nag-stop over sa Quezon Province. Iihing-ihi ka na. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Brad, ihing-ihi na ako, pwede bang iihi mo ako? O sino uutusan mo? Alangan namang utusan mo yung katabi mo. Ikaw kasi, ikaw yung may pangangailangan. Konektado sa kalikasan mo. O, yan ang ibig nating sabihin. Ang pagliligtas po, yan ay konektado sa kalikasan ng Panginoon. Siya po ang tagapagligtas. Basahin nga natin yung Isaiah 35 verse 4. Isaiah 35 verse 4, inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mangagpakatapang, huwag kayong mga takot. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may panghiganti, may kagantihan ng Diyos, siya'y paririto. No? Ano ang sabi? Ang inyong Diyos ay paririto. Siya'y paririto at ililigtas kayo. So trabaho po ng Diyos na iligtas ang tao.
ang pagliligtas ay gawain ng Diyos. Kaya hindi niya yan pwedeng isugo sa iba. Kaya paano niya ginawang isinugo ang kanyang sarili? Siya po ay nagkatawang tao. Wala naman siyang ibang susuguin. Meron bang kasama ang Diyos doon sa langit? Meron bang 2 o 3 Diyos doon? Hindi naman niya pwedeng isugo ang anghel. Hindi naman yung trabaho ng anghel. Hindi naman siya ang tagapagligtas. Sino ang tagapagligtas? Ang Diyos. Kaya yung gawaing pagliligtas, hindi niya yan pwedeng isugo sa iba. Tingnan niyo po ang nakasulat sa Isaiah. Basahin natin. Isaiah chapter 45 verse 21. Ganito po ang mababasa natin. 45 verse 21. Kayo'y mangagpahayag at mangagpasapit. Oo, mangagsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. So walang ibang Diyos na tagapagligtas. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. So ang pagliligtas po, trabaho ng Diyos. O sinong susuguin niya? Kung iisa lang ang Diyos sa langit. Ang anghel, hindi naman pwedeng isugo yan. Hindi nila trabaho ang magligtas. Hindi nila trabaho yung iligtas ang sanglibutan, ang tao sa kasalanan. Hindi nila trabaho yan. Sino ang mayroong katungkulan sa pagliligtas? Ang Diyos lang. Kaya, yung salitang sinugo, ito po ay salita para ipaliwanag na ang Diyos meron pong espesyal na gampaning ginampanan nung siya po ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So siguro po, malinaw sa atin, sinagot natin yung tanong, sino ang nagsugo? Yung Ama. So ang tanong natin, sino ang Ama? 2 talata yung binigay ko sa inyo, Isaiah 9:6, Revelation 21 verse 5 to 7. Ang Ama po si Jesus Christ. Sino ang anak? Mateo 1:21 hanggang 23, si Jesus Christ din po. So, yung Ama, si Jesus Christ po yan. Bilang Diyos, yun ang nagsugo. Bilang Diyos, tinatawag siyang Ama. Bilang anak, siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Yung pagkakatawang tao niya, para iligtas ang tao sa kasalanan, ang terminong ginamit ay sinugo. O kaya ay sugo. Yan. Okay. So maliwanag na po siguro yan sa atin mga kapatid. Praise God. Okay. Para mas lalong maliwanag, ganito po, babasa ako ng talata para maintindihan ninyo yung 2 kalikasan ni Kristo. Actually, yung mga tanong na yan, medyo matagal pa sana natin yung sasagutin kasi sa mga huling pag-aaral pa yan. Basic lang muna yung pinag-aaralan natin. Kaya lang, dahil pumasok na po yung ganyang tanong, sinasagot na po natin. Gusto ko lang linawin, si Jesus po merong 2 kalikasan. Sa kanyang pagiging Diyos, siya yung tinatawag na Ama. Siya yung Diyos na Espiritu. 1:4-24. So, yung Diyos na Espiritu, ang tawag niyan ay Ama. At yan po si Kristo sa kanyang pagiging Diyos. Siya po yung Ama. Ngayon, yun namang anak, ito po yung kanyang pagkakatawang tao. Sa makatuwid, yung anak po is referring to the human manifestation of God. Yung katawan. Kaya yung Diyos na Espiritu at saka yung laman, sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, in Him, kay Kristo, yung laman, yung anak, yung pagkatao, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Colosas 2:9. Sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya, no wonder, si Kristo mismo nagsabi, tingnan po ninyo ang nakasulat sa John 8:29. Sabi ni Kristo, at ang nagsugo sa akin ay sumasa akin.
hindi niya ako binaya ang nag-iisa, sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Nasaan daw yung nagsugo? Ang nagsugo ay sumasa akin. Oh. Maliwanag yan, mga kapatid. Kaya, ang kaibahan lang naman doon is, yung Espiritu ng Diyos, tinatawag na Ama, si Jesus Christ din yun. Yun po ay nananahan doon sa katawan. Linawin ko, no? Hindi po natin sinasabi na ang anak ay ang ama. Hindi po natin sinasabi na. Ang sinasabi natin, ang ama nasa anak. Oh, siguro maliwanag yan. We do not believe that the Son is the Father or the Father is the Son. We do not say that the Father is the Son, but what we believe is this: the Father is in the Son. Yung ama ay nasa anak. Yan po yung sinasabi ng Juan, chapter 14. Siguro, ipaliwanag natin konti ito. Tingnan niyo po ito yung ating pinaniniwalaan sa Biblia. The Father is in the Son. John chapter 14 verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon, kapag kayong nagbabasa ng Biblia, pinutol yan. No? John 14:6 lang ang binasa. Talagang maniniwala kang may dalawang Diyos. No? May mag-ama na Diyos. Kasi ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So si Kristo nagsasalita, binabanggit niya ang tungkol sa Ama. So ang lilitaw, o di may mag-ama, dalawa, may ama, may anak. Yan po ay kapag ang binasa mo, verse 6 lang. Ingat po kayo na magbasa ng pinuputol. O mayroon kasing mga nagbabasa, pinuputol. Hindi na itinutuloy. Naalala ko yung kwento, no? Alam niyo po yung yung nganga doon sa Eriga sa Bible School. Mayroon kaming pinupuntahan doon yung mga mahilig na magnganga. Ang mga gamit niyan, yung tawag sa amin niyan, yung dahon, ang tawag sa amin niyan, buyo. Hindi ko alam sa Tagalog yan, ano ba yan? Meron din yan yung kung tawagin ay yung bunga ang tawag sa amin yan yung binibiyak tapos dinidikdik yon. Tapos mayroon ding tabako, no? So yan po, no? Tapos mayroon pa yung apog kung tawagin sa amin, ano? Yung dinikdik na kulay puti. Yeah. Yan po yung kombinasyon ng hanga. Yeah. Yan ang kombinasyon ng hanga. Kapag kinakain mo yan, ayan, ako nasubukan ko na yan, nakakahilo para kang uminom ng alak. Kasi nung panahon, umiinom din ako ng alak. Na-curious ako, sinubukan kong magnganga. No? Nakatulog ako. Grabe pala ang tama niyan. No? Praise God. Okay, ngayon merong isang naglalakad daw. Kwento lang naman ito. Hindi ko alam kung gaano katotoo, pero kwento ito, mga kapatid. Naglalakad daw yung tao, nakakita siya ng papel, kapirasong papel. Ang nakasulat ay ganito. Yung puti, yung apog yan sa amin basta hindi ko alam sa ano yan Yung ingredients na yun, na nganga. Yung apog anya, sa Bicol kasi nakasulat ang apog ngaya maray sa mata na pambuta. Ganito po yun sa Tagalog. Yung apog daw ay mabuti sa mata. Ayan, mabuti sa mata. Yun ang nakalagay. Ang apog ngaya maray sa mata. Ang apog anya, mabuti sa mata. Hindi, ang ginawa naman ng tao, nilagyan niya nung apog, nung puti, yung kanyang mata. Anong nangyari doon sa kanyang mata? Nabulag. Nagtaka siya. Bakit nabulag siya? Samantalang nakalagay doon, mabuti ito sa mata. Susunod na araw, naglakad ulit siya. Nakita niya yung papel. Karugtong nung papel. Ang nakalagay doon, ang apog mabuti sa mata na pambulag. Ang apog ngaya maray sa mata na pambuta. Ay bakit nabulag siya? Kasi ang nabasa niya lang kalahati. Ang apog mabuti sa mata.
Oh. Inilagay niya sa mata niya, nabulag. Nung nabasa niya yung karugtong, mabuti pala sa mata na pambulag. Yan ang ibig kong sabihin. Ano? Huwag nating pinuputol yung talata. Kaya yung John 14 verse 6, kapag hanggang diyan ka lang, hindi mo mauunawaan kung anong sinabi ni Kristo. Merong karugtong yan sa verse 7. Ang sabi ng verse 7, si Kristo ay nagsalita. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. So sa verse 7 po, ipinakikilala ni Kristo ang tungkol sa Ama. Ang sabi ni Kristo, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Ayan, pag nakilala mo raw si Kristo, makikilala mo yung Ama. Ayan. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala. Mula ngayon makikilala ninyo ang Ama. At siya'y inyong nakita. Napansin niyo po yung kalagayan ng salita. Yung bang salitang inyong nakita, past, present, or future? Inyong nakita. Ano yan? Past, present, or future? Pag future, makikita. Pag present, nakikita. Pag past, nakita. Mula ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. Nakita. Tapos nakita nila, kaya yung alagad nagtaka. Sabi ni Filipi sa verse 8, sinabi sa kanya ni Filipi, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Medyo siguro nag-isip si Filipi. Filipi, tika muna. Ang sabi ni Kristo, yung Ama, mula ngayon, siya'y inyong mga kikilala. At siya'y inyong nakita. Di ba sa Biblia yung Diyos hindi nakikita? Yung Ama hindi nakikita. Pero si Kristo nagsabi, yung Ama, siya'y inyong nakita. Kaya doon sa salita ni Filipi, sa verse 8, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Anong sagot ng ating Panginoon sa verse 9? Tingnan natin kung anong nakasulat sa verse 9. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Filipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Sabi ng Panginoon kay Filipi, matagal na tayong magkasama, Filipi. Hindi mo pa rin ako nakikilala. So, ang tinutukoy ni Kristo, ang kanyang sarili. Sabi ni Kristo, pag nakilala nyo ako, makikilala nyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong mga kikilala at siya'y inyong nakita. So, si Filipi ngayon nagtanong, Panginoon, ipakita mo nga sa amin ang Ama. Sukat na ito sa, okay, tapos na, wala nang debate. Wala nang diskusyon, Panginoon, ipakita mo lang sa amin ang Ama. Okay na kami dyan. Kumbaga, doon sa sinabi mo na nakita namin yung Ama, okay kami dyan, basta ipakita mo sa amin ang Ama. Anong sagot ng Panginoon? Malaon ng panahon. Ibig sabihin, matagal ng panahon. Ako'y kasama ninyo. Hindi mo ako nakikilala, Filipi. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Bakit nung sinabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama? Anong sabi ng Biblia, mga kapatid, tungkol sa Panginoong Jesucristo? No? Kasi sinabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ito po, sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya
upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So si Kristo po pala ang larawan ng Diyos. No? Dito po sa Colosas 1:15. Tungkol kay Kristo, ang sabi ni Paul sa mga taga-Colosas, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. So si Kristo po ang larawan ng Diyos. Ang Diyos kasi espiritu, hindi nakikita. Pero gaya ng ating dinefine kung ano ang Diyos bagamat espiritu hindi nakikita, meron siyang kakayanang magpakita kung gustuhin niya. At sa New Testament, nagkaroon po ng permanent theophany ang Diyos sa katauhan ni Kristo. Si Kristo po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung Diyos na hindi nakikita, nagkaroon ng larawan. Sino yun? Si Kristo. Kaya sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo? Ipakita mo sa amin ang Ama. Ano pa ang sabi ng verse 10? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O nasaan daw yung Ama? Nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Nasaan daw yung Ama? Nasa akin. Kaya pala nung sinabi ni Jesus sa John 8:29, mga kapatid, maliwanag po ang kanyang pagkakasabi. Ang nagsugo sa akin, meaning yung Ama, yung Diyos na Espiritu, ay sumasa akin. So, maliwanag po yan, no? Isang tanong lang, ang daming paliwanag natin. Mas mabuti na yon, klarado sa atin. So, linawin ko po, sino ang nagsugo? Ang Ama. Sino yung Ama? Si Jesus sa kanyang pagiging Diyos. Sino naman ang sinugo? Yung Anak. Sino yung Anak? Si Jesus sa kanyang pagiging tao. Yeah. So, pwede ba yun? Sinugo ni Jesus ang kanyang sarili? Yes. Bakit? Yung pagliligtas, konektado yun sa kalikasan ni Kristo. Walang ibang sinugo. O, kasi kung mayroong Diyos Ama na sinugo ang Diyos Anak, ay dalawang Diyos na yan. Kontra po yan sa sinabi ng Biblia, na ang Diyos walang ibang kasama. Walang nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Amen. Sabi ng awit 86:10, ang Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas ng mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Deuteronomio 32:12, ang Panginoon na mag-isa ang pumapatnubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Ang Diyos walang kasama. Kaya, intindihin natin yung mga termino ng Biblia. Yan ang dahilan bakit mayroon tayong pagtuturo para nalilinaw yung mga terminong ginagamit ng Biblia. Linawin ko po, yung salitang sinugo, hindi yan nagpapakita na mayroong dalawang Diyos, na mayroong mag-amang Diyos doon sa langit na magkasabay na nag-i-exist o umiiral. Hindi po ganyan ang turo ng Biblia. So maraming salamat po doon sa nagtanong sa atin. Medyo mahaba-habang oras yung ginugol natin doon. Pero okay lang po yun. Ang mahalaga ay naiintindihan natin ang salita ng Biblia. Okay? Alright. Tingnan natin yung mga nag-comment na dito, no? Yung mga saan na ba yun? Tingnan natin, Alright. Okay. Okay. Una sa atin ay si Brother Emmanuel Del Pilar at si Sister Ann, Jaman Nolasco, Sister Irene Rasiles, God bless you, dyan sa Davao, Sister Irene. Yan. Si Arken, nabanggit ni Brother Michael, laging nanonood sa atin, si Arkin, yung anak ni Brother Michael at ni Sister Liana. So God bless po sa inyo dyan sa Davao at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Emmanuel Olabi, nandyan po sa
Cavite Street, 422 Cavite Street. Gagalangin, Tondo, Manila. Ayan, nandyan sila. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Good PM, Pastorane and UPC Naga. Ayan, Sister Glo, dyan po sa may Riyadh, Saudi Arabia. Ano? God bless, Sister Glo. Sister Ella Bensons, ano? Good PM, Pastor, God bless po sa lahat. God bless, Sister Ella, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Jomar Casaol, dyan po sa may Kanakman. Gandang gabi po, Pastoral. God bless po, at sa mga nakikinig, God bless us po. Thank you, Brother Jomar. No? Reynali Atasin, good evening po, Pastorani. God bless po. Anak po ito ni Pastor nina Pastor Boy, Pastor Boy Atasin, diyan sa Masbati. God bless sa inyo. Good evening sa mga taga Masbati. Amen. Stay safe po tayo sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. So God bless sa mga taga Masbati. Sister Cecil Enriquez, good evening po sa lahat. God bless us sa pakikinig. Amen. Sister Cecil, God bless you at pagpalain ka ng Panginoon. Praise God. May pag-grocery ito si Sister Cecil. Thank you, pagpalain ka ng Panginoon. Brother Michael Rasiles, praise God. Listening with Arkin Rasiles. Yan, si Brother Michael, si Arkin, Arkin, magandang gabi sa iyo at pagpalain ka ng Panginoon. Yan, magpapastor yan si Arkin. Brother Marvin Romero, good evening po, Pastor. God bless. God bless din po, Brother Marvin. Pastor Willie Batigas, dyan po sa may Donsol, Sorsogon. Amen. Praise the Lord, Pastor. Carlo Tristan Bungo. Amen. Praise the Lord. God bless po, Pastor. Pastor John Pino, sa Midsalip, Mindanao. Mindanao, Pastor John, God bless sa iyo at pagpalain ka ng ating Panginoon. Amen. Midsalip, Sambuanga del Sur. Yan, Sambuanga del Sur, ito si Pastor John. Kasama ko po ito sa National Youth Department nung anong taon ba tayo, Pastor John? Tagal na, sa Youth Department pa tayo. Ang amin pong National Youth President po noon ay si Pastor Neil Acuesta. Sir Neil, magandang gabi po sa inyo. Anong lugar na ba yan si Pastor Neil? Basta sa Mindanao din po yan, si Pastor Neil. Sister Christy, beloved Sister Christy, watching po mga Has family. Yan. God bless po. Sister Imelda Cuneta, yung aking kapatid, nasa Taiwan, pagpalain din po kayo ng ating Panginoon. Ang amin pong District Presbyter ng National Capital Region, bumabati po, pagpapala ang kanyang pinapaabot. Blessings. God bless, sir. Ang amin pong teacher, mentor sa Bible School, si Pastor Cesar Pistaño. God bless kay Sir Cesar. Ingat din po kayo dyan, sir, sa inyong kinalalagyan. Paul Jan Morados Milyada. Amen po. Yan. Parang bago ito sa atin. Gab Angelo B. Jokson. Paano mo naman po nasabi na hindi pwede iutos? Wag po natin limitahan ang kayang gawin ng Diyos. Sarili mo lang po na interpretasyon yan. John 1:1 basa. Ito na po, pinaliwanag na po natin. Na si Jesus sa kanyang pagka-Diyos, siya yung Ama na nag-utos. Yung salita pong pag-uutos or sinugo, yung sinugo, ito po ay terminong ginagamit upang ipakita yung espesyal na gawain ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Ano po yung kanyang special task or gawain, gampanin na dapat gampanan? Iligtas ang sangkatauhan. John 3:17. Naparito ang anak, sinugo ang anak, hindi upang hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. So, ang nagsugo po, linawin natin ang Ama. Sino yung Ama? Si Jesus sa kanyang pagka-Diyos. Isaiah 9:6, Revelation 21, verse 5-7. Sino yung anak? Siya yung sinugo. Si Jesus din bilang tao, bilang nagkatawang tao. Yeah. So, yung pagsusugo po, yan po ay pagpapakita sa gawain na ginampanan ng ating Panginoong Diyos. Okay?
So, Richie Flores, God bless po, Pastor. Yan, amen po. Yan, puro pagsanga. James Agbayani Marcos, praise God, Pastor. Tama ba ako? Si Pastor James Marcos ba ito, yung kasama namin ni Pastor John Pino sa National Youth Department sa mga panahon na yan. Pablio Shietan, God bless you, Pastor. Mabuting at magandang pagpapaliwanag. Amen. God bless you po. No? Mark Anthony Despihanulan, God bless po, Pastor Rani Cometa. Ayan. Si Brother Mark, ito yata yung estudyante ko sa Bible School. First year po yan sila. Beloved Sister Christy, hindi tinatapos ang tayo. Yun na nga po, may mga nagbabasa, no? Pagka binasa nila, isang talata, pinuputol na. So, hindi po natin ginagawa yan. Tinatapos natin yung talata hanggang sa makuha po yung pinaka-essence ng talata. Eric Talay, dyan po sa may Dait, Camarines Norte. God bless po, Pastor. Praise the Lord. Jermaine Medina, amen, hallelujah, praise God. Si Brother Tatad, Richard Kising, nakikinig at nanonood po sa atin. God bless you, Brother Tad, at pagpalain ka ng ating Panginoon. Ayan. Mark Anthony Hanyulan, good evening po, Pastor. Pabati po ako kay Sister Jen Estera diyan sa Dammam, Saudi Arabia. Palagi po siyang nanonood sa inyo. Ayan. Opo, nakikita ko si Sister Jen Hanyulan. Estera Hanyulan. Sister Jen, nagpapaabot ng pagbati ang iyong beloved husband. Amen. So God bless you po at pagpalain kayo ng ating Panginoon diyan sa may Dammam, Saudi Arabia. So balikan natin yung inaral natin kahapon, maiksi na lang ito dahil yung oras natin kapos na. No? Kahapon po natalakay natin, pinakahuli ay yung tungkol sa pangakong kapahayagan ng nag-iisang pangalan ng Diyos. Gaya ng aking nasabi kahapon, ang Diyos po gumamit ng maraming pangalan. Hindi lang isa, dalawa, maraming pangalan. Ang ginamit niya upang magpakilala sa Israel base po sa kanilang pangangailangan. Kaya nga, sinabi natin, ang Diyos ginamit yung salitang I am para po ipakita sa atin na kung ano man yung pangangailangan natin sa Diyos, siya po si I am. Kailangan mo ng kagalingan, I am your healer. Kailangan nyo ng blessing, I am the blesser. No? Kailangan nyo ng miracle, He is the miracle working God, mga kapatid. So, maraming pangalan. Kailangan nyo ng tagumpay, siya si Jehovah Nisi. Kailangan nyo ng provider, siya si Jehovah Provider. No? Jehovah Jireh, my provider. Pero bagamat gumamit siya ng maraming pangalan, merong prophecy. No? Nabanggit ko rin kahapon na merong kasing mga grupo, iginigit nila na ang tunay na Diyos daw ay si Jehovah. Siya ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang kanyang pangalan ay Jehovah. Kasi nga po binanggit sa mga talata, nabanggit ko po yung Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, no? Awit 83 verse verse 18, Isaiah chapter 12 at Isaiah chapter 26. Pero bagamat po binanggit na yung salitang Jehovah na di umano'y pangalan ng Diyos, maliwanag po dito ang prophecy, makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Meaning, hindi pa po kilala. Malalaman pa lang, makikilala yung pangalan ng Diyos. No? Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na yaon na ako ang nagsasalita, narito ako nga. So yan po mga kapatid, yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Maging sa Zechariah chapter 14 verse 9, sinasabi po dyan, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaon, ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Yan po mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia.
binanggit na yung pangalang Jehovah, binanggit na yung pangalang El Shaddai, binanggit na yung Elohim, Eloah, no? Ano pa, no? Binanggit na yung Panginoon, ha? Binanggit na lahat yan, pero mayroon pong prophecy, magkakaroon siya, makikilala yung kanyang pangalan. Meaning, hindi pa po kilala. Now, sa Biblia po, may mga taong nag-attempt malaman kung ano ang pangalan ng Diyos. Tingnan natin yung ilan sa mga taong nagtanong kung ano ang pangalan ng Diyos. No? Tingnan natin mga kapatid. Si Jacob, siguro maalala nyo yan, ayan, si Jacob, yung nagkaroon siya ng pakikipagpambuno doon sa anghel ng Diyos, no? Yung manifestation of God through angel. Ngayon, ang sabi ni nung anghel, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. Sabi naman ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. So, anong sabi nung anghel? At siya ay tinanong ni Jacob, tama ba? Tama, verse 29. Tinanong siya ni Jacob at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyong sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya ay binasbasan doon. So si Jacob po ay binasbasan ng anghel kasi ayaw na talagang bitawan. Dahil ano na yan life or death na yung nasa kalagayan ni Jacob dahil yung kanyang kapatid na si Esau, sasalubungin siya. May daladalang nasa 400 na mga sundalo, no, mga warrior. Alam na alam ni Jacob, mayroon siyang ginawang kasalanan kay Esau. Ano? Kinuha niya yung pagkapanganay, inagaw niya yung kanyang pagkapanganay. So nung siya ay pinagpala at doon sa lugar na kung saan siya pinagpala, sila po ay nakaisip ng bumalik doon sa kanilang sariling lugar. Ano? Kumbaga, sabi nga, there is no place like home. So umuwi na si Jacob dahil doon sa lugar, doon kinalaban, ang dami pong mga karanasan doon ni Jacob. Siya po ay dinaya, kung ano-anong ginawa, nangyari sa kanya. No? Pero ganun pa man mga kapatid, pinagpala siya ng Diyos. So pag uwi niya, nabalitaan niya si Esau, sumasalubong sa kanya. Naalala niya yung banta ni Esau na siya ay papatayin. Kaya ang ginawa ni Jacob, inayos siya yung kanyang pamilya, pinaghati-hati, group by group sila, and then si Jacob ay tumawid doon sa kabilang ilog at doon siya nananalangin sa Diyos. At nagkaroon po ng manifestation ang Diyos sa pamagitan ng anghel. So niyakap na yun ni Jacob. Nagkaroon sila ng wrestling. Nung magbubukang liwayway, aalis na yung anghel. Sabi ni Jacob, sabi nung anghel, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. Sabi ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Anong pangalan mo? Jacob. O hindi na ngayon Jacob ang pangalan mo. Israel na, sapagkat ikaw ay nagtagumpay sa Diyos at sa tao. Magiging prinsipe ka na. So kaya, si Jacob po, nagtanong naman si Jacob, no? Pinagpala na siya, ngayon, total, nandito na rin lang naman, nagtanong na si Jacob. Anong sabi ni Jacob? Ipinamamanhik ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Anong sagot ng anghel? Bakit ka nagtatanong ng aking pangalan? Anong ginawa ng anghel? Siya'y binasbasan doon. Ngayon, sabi ni Jacob, sabi ng verse 30, tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Peniel sapagkat anyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. Kita niyo mga kapatid, yung palang kausap ni Jacob, yung palang ka-wrestling niya doon, ay hindi lang pala ordinaryong anghel, kundi yung Diyos na nagpahayag bilang anghel. Kasi sa Old Testament po ang Diyos, magkaminsan ay nagpapakita sa tao saan yung anghel. No? Nung si Abraham ay pinuntahan ng 3 anghel. No, yung dalawa pumunta sa Sodoma at Gomora at tiningnan yung kalagayan doon. Yung isa, naiwan. At walang duda, yung isa, ang description ng Biblia, yung Diyos mismo kausap ni Abraham. Sino yun? Ang Diyos sa anyong anghel.
So dito naman, kausap ni Jacob, yung Diyos sa anyong anghel. Kaya sabi ni Jacob, nakita ko ang Diyos ng mukhaan. Pero ang point doon, tinatanong ni Jacob, anong pangalan mo? Sinabi ba ng anghel? Hindi sinabi. Sino pa yung nagtanong? Pangalawang nagtanong mga kapatid, ay ito pong si Manoah. Nung sila'y maghandog sa Diyos, kasama yung kanyang asawa, nagpakita ang Diyos sa anyong anghel. No? Sa Hukom chapter 13 verse 18, sinabi ng anghel ng Panginoon. Now, dito po, ang tawag sa kanya is Angel of the Lord. Nagtatanong si Manoah, ano ang iyong pangalan? What is thy name? Sinabi ng anghel ng Panginoon sa kanya, bakit itinatanong mo ang aking pangalan? Dangang kagilagilalas. Sa English, mga kapatid, yung salitang kagilagilalas is secret. Why askest thou my name, seeing it is secret? Now, sa verse 22, ang sabi ni Manoah sa kanyang asawa, walang pagsalang tayo'y mamamatay sapagkat ating nakita ang Diyos. Bakit hindi namatay si Manoah? Kasi hindi naman po yung Diyos sa kanyang pagiging espiritu ang nakita ni Manoah. Ang nakita niya, yung manifestation of God through angel. Yan. So, ang mamamatay ka lang pag nakita mo yung pagka-Diyos, yung pagiging espiritu ng Diyos. Pero yung manifestation of God, marami yan. Siguro, isa sa mga talakayin natin dyan, yung manifestation of God and different forms, yung kung tawagin ng mga, sa pag-aaral ng Biblia, sa theology, ang tawag po niyan is theophany, yung temporary manifestation of God. Okay, so sino pa yung nagtanong mga kapatid? Ito pa po ang nagtanong, si Prophet Agur. Si Prophet Agur naman po, sabi niya sa Kawikaan chapter 30 verse 4, sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dako? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? Ito na naman, meron na naman ditong binanggit. Baka mahilo na naman kayo. Ano ang kanyang pangalan? Meaning, yung sumampa sa langit, yung bumaba, yung pumisa ng hangin, yung nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan, yung nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa. Ito yung itinatanong ni Agur, ni Prophet Agur. Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? So si Agur po nagtatanong, sino itong sumampa sa langit at bumaba? Sino yung sumampa sa langit at bumaba? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang kanyang anak? Ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman. Alam niyo po, yung Kawikaan chapter 30 verse 4, kung makukuha nyo lang yung tinatawag na keyword dyan, maiintindihan ninyo kung sino yung tinatanong ni Prophet Agur. Merong keyword dyan, sino yung sumampa sa langit at bumaba? O tanungin ko kayo, sino yung sumampa, umakyat sa langit at bumaba? Ito, i-advance ko na, kung sino yung umakyat sa langit, sino yung bumaba. Ito po, sa Efeso 4, 8 hanggang 10. Yung umakyat sa langit, si Jesus Christ. Siya rin naman din yung bumaba. Kaya sabi ng Juan 3:13, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid ay ang anak ng tao na nasa langit. O si Jesus Christ yun. Anong ibig mong sabihin, Pastor? Si Prophet Agur po, ganito, siya po ay nakatanaw sa panghinaharap. Prophet Agur is looking into the future. Nagtatanong siya kung ano ang pangalan ng Diyos. Nagtatanong siya kung anong pangalan ng Diyos. At kapag ang Diyos ay nagkatawang tao, yan na naman po, anak. Ano ang pangalan ng kanyang anak? Ginamit na naman yung salitang anak. Meaning, ito po ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng Diyos. So kaya ang tanong ni Prophet Agur, sino yung umakyat sa langit at sino yung bumaba? Referring to the Father. Ano yung kanyang pangalan? So ano yung pangalan ng Ama? Pinaliwanag ko na yan kanina.
Ngayon, kapag siya'y nagkatawang tao, yes, tatawagin siyang anak. Pag siya'y nagkatawang tao, ano naman ang kanyang pangalan? So maliwanag po yan, yung umakyat sa langit, siya rin namang bumaba. No? Kaya't sinasabi niya nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya ay bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. O sino yung umakyat? Sino yung bumaba? Si Jesus Christ yun. So kaya merong at least tatlo at meron pa sigurong iba na hindi ko nabasa pero yung tatlong yan nagtatanong kung ano ang pangalan ng Diyos. Sino yon? Si Jacob, sino pa? Si Prophet Manoah, si Manoah, sino pa? Si Prophet Agor. So sila po yung nagtatanong sa pangalan ng Diyos. Ang tanong, bakit hindi sinabi ng Diyos? Meron akong nabasang talata. Dito na tayo, malapit na tayo magtapos. 2 talata na lang, Sa Exodus chapter 23 verse 20, ang sabi ng Diyos, narito aking sinusugo ang isang anghel sa unahan mo, upang ingatan ka sa daan at upang dalhin ka sa dakong aking inihanda sa iyo. Mag-ingat kayo sa kanya at dinggin ninyo ang kanyang tinig. Huwag ninyong mungkahiin siya, sapagkat hindi niya patatawarin ang inyong pagsalangsang. Sapagkat ang aking pangalan, nasaan daw po? Nasa kanya. Yung pangalan pala ng Diyos, nandoon sa anghel. Yan sapagkat ang aking pangalan ay nasa kanya. Amen. So ito pong talatang ito mga kapatid, yung Exodus chapter 23 verse 20 to 21, actually, ang original na kahulugan nito ay pinapakita dito sa atin na yung pangalan ng Diyos ay nagre-represent sa kanyang presence, sa kanyang revelation, revelation of His character. Nagpapakita rin po ito ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang authority. Meaning, yung anghel, dala-dala niya yung kapangyarihan, yung authority ng Diyos. Kaya lang, mayroong other interpretation nito. Hindi kaya yung pangalan ng Diyos ay ibinigay niya doon sa anghel para yung anghel ang magpahayag nito? O meron kasi akong nabasa mga kapatid na talata sa Biblia, sa Matthew chapter 1 verse 20. Meron akong nabasang talata. Sabi dito, datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. So ito pong talatang ito, nagbibigay ng idea sa atin. Si Maria, nagbuntis sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Manganganak ng lalaki. So yung anghel napakita kay Jose at sinabi kay Jose, manganganak ang iyong asawa, si Maria. Huwag kang mangamba, tanggapin mo siya. Yan, hindi pa kayo kasal, hindi pa kayo nagsasama, pero si Maria buntis, huwag kang mangamba. Sapagkat ang ipinagbubuntis niya ay sa Espiritu Santo at siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay, tama po, ang pangalan niya ay Jesus. Sino yung nagbalita? Sino yung nagsabi? Isang anghel. O sabi ng Biblia, yung aking pangalan ay nasa kanya. Tanong nga natin, saan naman kumuha ng pangalan itong anghel na sinabi kay Jose na itatawag sa anak ni Maria? At ang matindi pa roon, yung sinabi na nangyari nga ito, ang lahat ng ito upang maganap ang sinilta ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta.
Alin yung tinutukoy dyan? Ang tinutukoy po dyan yung Isaiah chapter 7 verse 14. Behold, the virgin shall be with a child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Isaiah 7:14 po ang tinutukoy. Pati yung Isaiah 9:6 na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Asa na ba yun? Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Take note ang sinabi, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. So maliwanag po, mga kapatid, na ang fulfillment ng Isaiah 7:14 at Isaiah 9:6 ay si Jesus Christ. Ano ang kanyang pangalan? Ang kanyang pangalan tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo or Prinsipe ng Kapayapaan. So mga kapatid, ang revelation ng pangalan ng Diyos hindi po galing sa tao. Sabi ng Diyos, meron akong anghel na sinusugo sa inyo. Ang aking pangalan ay nasa Kanya. Nung si Jesus po ay ipinanganak, may anghel na nagsabi kay Jose, ang batang ipapanganak ni Maria na lalaki, ang pangalang itatawag mo sa Kanya ay Jesus. At ito yung kaganapan ng Isaiah 7:14, Isaiah 9:6. Mga kapatid, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Si Jesus po ang Diyos na naparito, God with us. Si Jesus po ang walang hanggang Ama. Amen. So maraming salamat sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Nasagot natin yung tanong kanina, ang nagsugo at sinugo, huwag kayong malito dyan, no problem sa atin yan. Ano ang pangalan ng Diyos? Ito po ay inireveal sa atin sa pamamagitan ng anghel. Sa pamamagitan ng anghel. At mismong si Kristo nagpahayag kung ano ang pangalan ng Diyos. Bukas ng gabi, ipagpapatuloy po natin yan. Amen. At siguro ay dito na muna tayo pansamantalang magtatapos, mga kapatid. At batiin lang muna siguro natin ulit yung iba pa, yung iba pang nag-comment at kumbaga ay nagtiyaga, kasama natin. Amen. Praise the Lord. Sino ba yung mga nandito pa? Brian Sonyo sa Palawan. Bri, asan ka na, Brian? Praise God. Okay, basahin natin. Cecil Enriquez, Eric Talay, Jeremy Dina, si Brother Richard Kising. Yan. Brother Tad, God bless you, Brother Tad. Ingat kayo dyan. Beloved Sister Christy, maliwanag na paliwanag. Maraming salamat. To God be the glory. Opo, Nay Christy, ang Bible na mismo ang nagsabi na iisa lang talaga ang Diyos. Eric Talay, amen po. To God be all the glory. Willie Batigas, Tagumpay, sir. Yan. God bless. Pastor Willie. Rogelio Sabio sa Italy, kumusta dyan sa inyo, Brother Ilyong? Magandang gabi po sa inyo, Pastor. Ayan, message po ni Brother Ilyong. Ingat po kayo dyan. Brother Randy Hanyulan, magandang gabi po, Pastor. Watching from Sursugon. God bless po, Pastor Rani. Brian Sunyo, God bless po, Pastor. Mas malinaw pa po sa tubig ang pagkapaliwanag niyo po ng mga talata. Nakikinig po kami dito sa Palawan. So God bless you, Brother Brother Brian, at sa iyong pamilya, sa magulang. Pastor po ang tatay nito ni Brother Brian, Sister Malo Panganiban, God bless you, Sister Malo. Kumusta diyan sa Naga? Amen. Pastora Irene Gianan, big amen po, Pastor. Beloved Sister Christy, praise the name of Jesus. Pastor, ipanood ko na lang ang live stream Bible study mo sa mga home Bible study ko. Maliwanag at kumplito
samantalang ako hindi po, yung tinuturo ninyo po, tama po yan, ano? So okay lang din po, i-share po ninyo ang pagtuturong ito, no? Yung Bible study natin, i-share po ninyo, at ang objective natin, maihatid ang tamang pagtuturo ng Biblia sa lahat ng mga tao. Amen. Marvin Romero, God bless. Amen. Cecil Enriquez, praise the Lord. Amen po, Pastor. Cardo, si Cardo ha, nakikinig sa atin. Okay, si Cardo, yan. Praise the Lord, mas malinaw pa po sa clear glass ang paliwanag mo, Pastor. Thank you, Brother Cardo. No? Amen. Nakikinig sa atin si Carlo Tristan Bungo, yan. Si Bungo nakinig sa atin, si Cardo nakinig din sa atin. So marami pong salamat at sa lahat ng mga nag-message sa atin, sa lahat ng mga nanood, sa lahat po ng sumusubaybay sa programa natin, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Thank you very much po. At ngayong gabi po ay magpapaalam muna tayo sa pangalan ng Panginoon. 52 po shares ang nagsishare ngayon ng ating live broadcast. Kaya maraming salamat. Ang objective natin dito, mapalaganap po ang salita ng ating Panginoon. Lalo na ngayon, naka-lockdown tayo, magandang pagkakataon po ito. So tayo po ay mag-pray. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa mga nakinig, salamat sa mga sumubaybay, salamat sa mga nagtatanong na nabibigyan po ng malinaw na kasagutan sa tulong at biyaya mo, Panginoon. Purihin ka, dakilang Ama, hangad po namin na marami pang tao ang makarinig ng iyong mga salita, mabahaginan ng katotohanan at sila po ay tumanggap ng kaligtasan. Panginoon, sa mga nagaganap sa aming kapaligiran, unpredictable kung ano ang mga susunod na mangyayari, Panginoon. Ngunit ang pagkabahala at takot na nararamdaman ng mga tao, Panginoon, ito po'y maiibsan lamang sa pamamagitan ng iyong mga salita at pagtitiwala sa iyo. Hangad po namin, Panginoon, ang patnubay at gabay mo sa lahat ng mga tao, sa mga frontliners, sa mga doktor, nurses, Panginoon. Amen. Sa mga pulis, mga sundalo, lahat ng sangay ng gobyerno, Panginoon, na ngayon